Isa ka ba sa mga nag-aabang kung kailan muling sisipa pataas ang presyo ng mga altcoins? Marami po sa atin ang nakaranas ng matinding pagkalugi matapos po ang huling pagbagsak ng crypto market. Pero teka, may magandang balita. Ayon po sa mga eksperto, mukhang paparating na ang tinatawag na altcoin season or alt season. Pero bakit nga ba naniniwala ang mga analyst na mangyayari pa rin ito? Ano ang mga dahilan kung bakit posibleng sumabog muli ang presyo ng mga altcoins? Kaya yan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito. Pero bago po tayo magpatuloy, ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Ayan, bago po tayo dumiretso sa mga dahilan, ano nga ba ang altcoin season? Ayan, dito sa mundo ng crypto, ang altcoin season, ang tawag po sa panahon kung kailan ang mga altcoins o yung mga cryptocurrencies na hindi Bitcoin ay lumalakas at nagkakaroon po ng mas mataas na return kumpara kay Bitcoin. Madalas po itong nangyayari pagkatapos po ng Bitcoin rally o pagbaba ng dominance ni Bitcoin sa crypto market. Kasalukuyang nagpapakita po ng senyales ang crypto market na malapit nang magsimula ang isang malaking alt season. Mula po kay Ethereum, XRP, Solana at Binance Coin ay unti-unti nang bumabalik ang momentum ng mga ito matapos po ang huling pagbagsak ng crypto market. Ngayon ay ano nga ba ang apat na dahilan kung bakit naniniwala ang mga eksperto na mangyayari pa rin ang altcoin season? Ayan, una ay ang altcoin ETF approval. Ayan, isa sa mga pinaka malalaking dahilan ay ang posibleng pag-approve ng mga altcoin exchange traded funds or ETF. Ang isang ETF ay isang investment fund na sumusubaybay sa presyo ng isang asset tulad po ni Bitcoin o altcoins at maaring ipagbili sa mga stock exchange. Maraming asset managers ang naghain ng kanilang mga proposal para sa altcoin ETF. Kabilang na po si XRP, Solana, Litecoin, Dogecoin at saka Cardano. Ayon po sa Bloomberg analyst na sina Ginong Eric Balcunas at James Seyfarth, ang Litecoin ETF ay may 90% chance na maaprubahan, habang si Dogecoin, Solana at XRP ETF ay may mataas ding tsansa na 70% at 65%. Ayan, kay Dogecoin ay 75%, Solana ay 70% at kay XRP ay 65%. Ngayon kapag na-aprobahan ang mga ito, mas marami pong institutional investors ang papasok sa altcoin market na posibleng magdulot ng malaking pagsipa sa presyo ng mga altcoins. Ayan, pangalawa ay ang Ethereum upgrade at ang staking ETF. Ayan, isa pang napakalaking dahilan ay ang paparating na Ethereum upgrade na tinatawag po na Pectra upgrade. Ayan, ang Pectra upgrade. Inaasahang mangyayari po ito sa April 2025. At maraming crypto experts ang naniniwala na magiging positibo ang epekto nito kay Ethereum at syempre maging sa iba pang mga altcoins. Bukod dyan ay ang New York Stock Exchange or NYSE ay naghain po ng proposal na payagan ang staking sa Ethereum ETF sa ngalan po ng Grayscale, isa sa pinakamalaking crypto asset managers sa mundo. Kapag naaprubahan ito ng Securities and Exchange Commission or SEC, mas maraming tao po ang magkakaroon ng pagkakataon na kumita sa pamamagitan po ng staking sa pamamagitan ng traditional finance markets. At ayan, ang pangatlo ay ang makasaysayang trend ng altcoin season. Ayan, ayon po sa crypto analyst na si Crypto Goose, may pattern na sinusundan ang altcoin season. Sa nakaraan ay nagkaroon po ng malalaking altcoin rallies nitong nakalipas na taong 2017 at saka 2021. At naniniwala po siyang mauulit ito ngayong taong 2025. Dagdag pa rito ay ang analyst na si Shib Spain ay nagsabi rin na madalas na nagkakaroon ng altcoin season tuwing February. Kung titingnan po ang kasaysayan ay maraming beses nang nangyari ang pagtaas ng altcoin sa buwan na ito. Sa madaling salita, kung susundin natin ang past trends, may mataas na posibilidad na ang susunod na altcoin season ay nasa unahan na natin. Pang-apat,
ay ang pagpapalakas ng mga nangungunang altcoins. Ayan, kahit may mga fluctuations sa market, ay nananatiling matatag ang mga pangunahing altcoins sa kasalukuyang presyo. Ayan, kay Ethereum, si Ethereum ay nasa $2,690. Tumaas po siya ng 2.06% sa isang linggo. Sa XRP naman ay tumaas ng 12% sa loob ng 7 araw at ang BNB or Binance Coin ay lumago na rin siya ng 5% sa isang linggo. Sa kabila ng bahagyang pagbaba ni Solana ay nananatiling matibay ang iba pang mga altcoins na isang magandang indikasyon na may malakas po na demand at momentum sa market. At ngayon ay ano naman ang maaaring maging epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto enthusiast. At ayan, para sa atin ay ang altcoin season ay maaaring maging isang malaking oportunidad. Maraming Pinoy ang nag-i-invest sa crypto, kaya kung mangyayari ito, maaari tayong makakita ng malalaking tubo or gain sa ating mga altcoin holdings. Para sa mga baguhan, ito rin ang tamang panahon para pag-aralan ang market at alamin kung paano po mag-invest ng matalino. Hindi po ito nangangahulugan na lahat ng altcoins ay magbo-boom. Kaya mahalaga pong magkaroon ng tamang diskarte, risk management at research bago po pumasok sa anumang investment. At ayan, bilang panghuli ay ano naman ang aking masasabi tungkol dito. Sa apat na malalakas na dahilan, yan ang altcoin ETF approvals, Ethereum upgrade, historical trends at pagpapalakas ng altcoins. Napakalaki ng tsansa na ang altcoin season ay mangyayari muli ngayong taong 2025. Kung tama po ang hula ng mga eksperto, maring ito ang isa sa pinakamalaking bull runs para sa altcoins sa kasaysayan. Kaya handa ka na ba? At hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag sa video na ito. Kung inyo po itong nagustuhan, pakiclick lamang po ang like button nito. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.